mo ba na ang matter ay maaaring magbago ng anyo? At ang pagbabagong anyo ng isang matter ay maaaring bumuo o maaaring maging isang panibagong matter. Halimbawa nga ay ang kahoy na ito. Kung ito ay iyong puputol-putulin gamit ang isang matalas na palakol, magbabago ang anyo nito mula sa pagiging mahaba na naging maiiksing kahoy na lamang. Oo nga at nagbago ang anyo ng kahoy, pero ito ay kahoy pa rin. Ngunit kung ang mga kahoy na ito ay sisimulan mong lagyan ng apoy, alam mo na magbabago ang anyo nito at pagdating sa sandali ay hindi na ito matatawag na kahoy, sapagkat ito ay magiging uling o kaya naman ay magiging abo. Ang matter ay maaaring magbago sa dalawang paraan. Ang una ay tinatawag na physical change at ang pangalawa naman ay tinatawag na chemical change. Pag sinabi nating physical change, ang matter ay maaaring magbago ng pisikal na anyo nito tulad ng pagbabago sa sukat, hugis, itsura, at kulay nito. Subalit, wala namang nabuong panibagong bagay o materyal. Narito ang ilang halimbawa ng physical change o pagbabago ng anyong pisikal. Kung ang papel na ito ay iyong pupunitin, magbabago ang sukat nito, subalit ito ay papel pa rin. Kung ang baso naman na ito ay mababasag, magbabago lamang ang itsura nito, ngunit ito ay salamin pa rin. Kung ang keso na ito ay iyong kukudkurin, magbabago lang ang anyo nito, pero ito ay isa pa ring masarap na keso. Kung ang bakal ay kukulayan ng iba't ibang kulay, ito naman ay bakal pa rin. At kung ang yelo na ito ay iiwanan mo ng ilang sandali, ito ay magiging tubig. Walang nagbago sa matter na ito, dahil tubig pa rin ito kahit nung ito ay nasa anyo pa rin yelo. At yan ang mga halimbawa ng physical change. Dumako naman tayo sa chemical change. Ano ang chemical change? Ito ang pagbabago ng matter na humahantong sa pagbuo ng panibagong materyales mula dito. Narito ang mga halimbawa. Kung ang isang pirasong papel ay iyong susunugin, mawawala ang katangian nito bilang isang papel. Hindi mo na ito matatawag na papel, kundi isa ng abo. Ang pagpapainit o pagsunog sa ilang uri ng matter ay nagdudulot ng pagbabago sa anyong kemikal nito. Narito pa ang ilang mga halimbawa ng chemical change. Ang pag-ihaw sa marshmallow. Ang pagkakaroon ng matinding kalawang ng isang bakal. Ang fireworks na mula sa pulbura ay naging makukulay na apoy sa kalangitan. Ang pagkabulok ng kahit anong pagkain. At iyan ang mga halimbawa ng chemical change. Ngayon naman ay subukan mong sagutin ang mga inihanda kong katanungan.